nagtatayabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab na mga balita. Unahin po natin ang balita may kaugnayan dito sa tinatayang aabot sa 17.9 million pesos na halaga ng mga kemikal ginagamit sa paggawa ng shabu ang nasamsam na mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Parañaque. Pinasok ng PDEA ang mega clandestine laboratory sa may barangay San Martin de Porres sa nasabing syudad. Ayon kay Arturo Cacdac Jr., ang PDEA Undersecretary, may basement ang nasabing laboratorio na paggawa ng shabu. Habang sa ground floor ay naka-stack ang mga kemikal na ginagamit. Sa second floor naman ay ginagamit para sa pagpapatuyo ng mga finished drugs. Mas malaki niya itong nasa Parañaque kaysa sa isang ektaryang lihim ding laboratorio sa may Ayala, Alabang. Kaugnay ito tiniyak naman ni Cacdac sa publiko na kanila ipagpapatuloy ang maisasagawang operasyon kontra sa pagkalat na illegal na droga sa bansa. Nagkagulo ho yung dalawang grupo na mga miyembro umano ng Sputnik at Komando sa Meding Street, Barangay 738, Malate, Maynila kaninang madaling araw. 7 ang naiulat na sugatan. Kabilang na yung isang babae matapos tamaan ng bala ng shotgun. Nagdamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan sina Jomar Sison, 25 anyos, Alex Guacao, 30 anyos, Delphine Severa, 22 anyos, Ruby Ambrosio, 36 anyos, Ace Velasco, 27 anyos, Aurelio Labang, 43 anyos, at Antonio Manuel, 42 anyos. Nagkukumpulan umano ang dalawang grupo ng mga lalaki nang umalingaw yung putok ng baril. Naaresto naman anya o sina Jamie Aguas, 18 anyos, Marcelo Moral, 19, Romel Moral, 25, at Michael Gahudo, 32 anyos. Pero hindi pa tiyak kung sino nga sa kanila ang nagpaputok. Wala namang napuruhan sa 7 nasugatan, ngunit patuloy na inoobserba na ngayon sa ospital. Naglalagablab na mga balita. Ito naman, naaktuhang nangangatok pa sa mga natutulog na jeepney driver ang 3 tauhan ng MMDA para ialok po ang pinaihing krudo sa EDSA Crossing, Mandaluyong City. Inaresto ng Mandaluyong City Task Force Anti-Vice ang mga ito na sina Roderick Gutang, Luis Bitangcol at John Toplado ng mga taga MMDA Clearing Operations Group. Galing umano sa mismong truck ng MMDA ang krudo na nasa 5 galon na inialok ho nila sa mga driver. Una nang nahuli ang 3 noong Disyembre sa parehong kaso at pinagsabiang itigil na, ngunit nagpatuloy pa rin. Ayon naman ho kay Francis Martinez, head ng MMDA Parkway and Clearing Operations Group, dapat anya magsilbing aral ito sa iba pang tauhan ng MMDA. Nakadagda lamang i-inquest ang 3 ito para makasuhan. Hindi kaya nagtalo lang yung dalawang grupo? Kung sino? Kaya dahil natin sa Mandaluyong yan. Depresyon at problema sa pera ang posible namang dahilan ng pagtalon ng matandang lalaki sa footbridge sa Manila Central University sa EDSA Caloocan, Lunes ng umaga pa to. Tumalon mula sa footbridge si Marcial Malyo, 65 taong gulang. Nakita pa ito ng 12 anyos niyang apo na umakyat sa railings ng footbridge. Kumbinsido ang pamilya ng biktima na problema ang pinansyal ang nagtulak dito para magpakamatay. Isinama pa si Lolo Marcial ng kanyang manugang sa San Lazaro Hospital noong Sabado upang magpa-check up. Doon niresetahan ito ng 12 gamot na ang ilan ay nasa 95 pesos ang isang piraso lamang na kailangang inumin 3 beses kada araw. Wala na. Ay kasalukuyang nakaburol ho ang labi ni Lolo Marcial ngayong araw bago po ang Independence Day pa naman sa kalsada sa Potrero, Malabon, malapit ho sa kanilang tahanan. 12 times 95. Kaya araw-araw pa yan. Sus, Mariosa. Naglalagablab na mga balita. Dala ng labis na kalasingan. Nawalan ho ng kontrol sa niyang minamanay motorsiklo ang isang 21 anyos na lalaki. Dahilan para sumemplang siya sa tulay sa Bugalyon, sa Pangasinan. Naglalang biktima si Aris Caranza, residente ng Aguilar, at nasa edad na 15 hanggang 17. Ang 4 pang kasamahan nito na ginagamot ngayon sa isang ospital.
Binabagtas noon ng biktima sa kanyang 4 na kasamahan ng sala sa bridge pauwi ng kanilang bahay nang mawala ng kontrol. Nabatid na tumama pang ulo ng biktima sa isang signboard na agad po nitong ikinamatay. Patuloy ang investigasyon ng pulis sa pangyayari. Hindi na ho nakatanggi pa yung suspek sa na inireklamo dahil sa pagpapahawak nito ng ari sa Isabela. Naarestong yung naarestong suspek ay may edad 36 anyos na. At itinago sa pangalang Bill. Residente ng barangay Malasin, minamalas ka naman, Aurora, Isabela. Sa ulat, nasa isang resort ang suspect sa Kabatuan, Isabela, nang anyayahan nito ang 11 anyos na biktima na magtungo sa isang banyo. Ba? Nagulat na lamang yung bata nang ipahawak sa kanya ng suspect ang ari nito. Maswerte namang naaktuhan ng isang kamag-anak o kaanak ng biktima ang ginagawa ng suspect dahilan upang ito'y ipaaresto. Sabi ni Larry, hindi kaya may ginamit daw ito. Ha? Na ano? Sayang, hindi mo nabasa. I-plug na lang natin mamaya. Ang ganda ng pangalan, ha? Itinago sa pangalan Bill, ha? May history kayo, ha? Dahil sawi sa buhay at ito, dahil sawi sa buhay pag-ibig, Nako. nagtangka magpatiwakala isang binata na uminom ng lason sa Davao. Uminom ho ng pesticide na pampatay ng kuhol. Sa palayan, ang biktima si alias Jojo, 17 anyos ito, residente ng Marilog, nang malamang hihiwalay na siya ng kanyang girlfriend. Agad na dinala sa Southern Philippines Medical Center ang biktima at ligtas na po sa kapahamakan. Kinumpirma naman ng nasabing ospital na uminom nga ng lason yung biktima dahil sa hihiwalayan na ito ng kanyang kasintahan. Tatlo ho yung patay habang 15 naman ang sugatan. Matapos mahulog ang isang pampaserong jeep sa bangin sa barangay Mayapay, Moruanga, Aklan. Nakilala yung mga nasawi na sina Virgilio Tibang, Frederick Alfonso at Mateo Ambay. Patungo noon yung jeep na minamaneho ni Angelito Alfanta sa Aklan nang magkaaberya habang paakyato sa bulubunduking bahagi ng kalsada. Tinangka pa umano ni Alfante na kumambyo pero hindi ito pumasok. Umatras yung jeep at tuluyang nahulog sa bangin na may lalim na 24 feet. Kasalukuyan namang nakakulong ang driver ng jeep at posibleng mahanap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Bulat. Palaro. NBA Update. Masama pinagmumulta ngayon ang Atlanta Hawks ng pamuno ng NBA dahil mano sa paglabag sa tinatawag na anti-tampering rule ng liga. May ganun palang bagay na tinatawag. Nakita naman na ebidensya ang koponan sa maagang pagsasapubliko hinggil sa contract status ng kanilang mga players. Lumabas kasi ang balitang balak ng koponan na kunin sa susunod na season sa Los Angeles Clippers guard Chris Paul at Lakers center Dwight Howard. Samantala, matapos makalabas ng ospital ay diretso na sa kulungan si former NBA All-Star Darren Blaylock matapos mahanap sa kasong homicide. Maalala na nasangkot ang former player sa isang vehicular accident na ikinasuhin ng isang 43 anyos na ginang sa Atlanta. Maliban sa insidente, naharap din sa hiwalay na kasong driving under the influence si Blaylock. Ang 46-year-old ito ay kabilang sa first round draft pick ng New Jersey Nets noong 1989. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Showbiz Balita. Matapos Andyan siya? manood ng laban, andyan siya. Matapos manood ng laban ng NBA, baka may laban ka mamaya, mister, ha? Huwag kalimutan, bago sumabak, magrobos muna. Magrobos ka, kaibigan, ha? Dahil taglayhon ito ang L-arginine at horny goat weed. Ang robos ay nagpapasigla kay mister para mas maging malakas na may lakas na lambingin ulit si Mrs. Para sa higit pang impormasyon, mag-text sa Robust Hotline 0909-3333-333. Robust Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umuurong sa anumang laban. Eto na si Loli. Loli? Hey, Loli. Hello everybody and everywhere. Wala akong marinig. Ang headphone na to mukhang palibing na. It's me, Loli, your 1.5. And my Loli for today is about somebody na hindi daw natutuwa. Tatlo na
Tatlo na yung, apat na yung headphone na yan. Na gusto ng Gusto nang mauna. mauna. Eto, hindi raw natutuwa. Si Bibi Gandang Hari. Ba? Si lola ko. Sa tuwing may tumatawag pa rin sa kanya, sa dati nitong pangalan na Rustom Padilla. Rustom! Ay, ayaw niya yan. Hindi Ayaw siya niya. natutuwa dyan. Bago na nga pangalan niya, di ba, Bibi Gandang Hari. Bibi. Na-o-offend daw siya, dahil hindi niya raw alam kung niloloko lamang siya sa tuwing tatawagin siya sa dati niyang name song na, Rustom! ganun, ayaw niya yun, ayaw niya talaga. Isa pa, tinatawag, isa pa, sa- Ay, Rustom, paano ba yung tatawag dyan? Hindi, ganito yan. Rustom! Ay, ayaw niya yan, ayaw niya talaga yan. Oo nga, Ay, oo. gusto niya yung talagang yung baby. malambot na, Oo, baby. Hello, baby, baby. Yan. Sabi pa ni Bibi, sa itsura niya umano ngayon, ay ibang-iba siya kay Rustom! noon. Kaya, bakit pa umano siya tatawagin sa pangalang Rustom! ganyan? Maganda daw na tawagin na lang siya sa pangalang Bibi kesa sa Rustom! matagal nang patay. Ay, patay. Wala. Di ba gusto niya namang makalimutan yun? Oo. Gusto niyang ilibing na ng buhay. nailibing na nga daw niya eh. Ayaw raw ni Bibi na niloloko siya. Dahil seryosong bagay raw ito. Ito, ililibing na talaga natin yan. Alam na ni Boss Ray Albesa. Oo. Ito na, apat yan. Ililibing na. Sinegregate na ni Loli. Ito, pinagsama-sama ko na yung apat na micro headphone. Na ililibing na namin. Sama ka? Okay. It's me, Loli, Paparapapap, Lollipop. Thanks, Loli. Rustom! Rustum! Gusto na yung Rustom eh. Rustom! Paborito ni Kwan yun, ni Larry. Matula. Larry sa restroom. Oh. Panghimaga. What's up, PB? Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa balitang panghimagas, punta tayo sa Sweden. Dahil pinagbabawalan na ang pagsusuot ng short, 13 Swedish train conductors ang required na magsuot ng palda. Ito ay pansamantala lamang habang hindi pa natatapos ang summer season sa nasabing bansa. Kaya naman nagvo-viral ngayon sa internet ang mga larawan ng mga kalalakihan na ito na nakasuot ng polo pang itaas at palda sa pang ibaba. Ayon sa crew na si Martin Ackersten, sobrang init daw kasi sa loob ng train cabin kapag summer, kaya naman iniutos ng kanilang mga bossing ang pagsusuot ng palda. Umaabot kasi sa 35 hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa kanilang bansa tuwing summer. Pagmamalaki pa naman ng mga kumpanya na mas presentable pa umano ang pagsusuot ng palda kaysa sa short. Masusuot naman muli ng empleyado ang kanilang uniforme sa Setyembre. Palda pero lalaki pero nakapalda. Yes. Maliwalas. Umaabot din Pares naman yun. tayo Pares sa 35 to 40 degrees. Pero hindi tayo maabot sa pagpapalda. Oo. Si Bibi Gandang Hari lang. Yun. Mahilig magpalda. Oo. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Jongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Ready ka na, PB? Hindi pa po. Hindi pa. Walang laro yan. Red team ka. Red team. White. White. Ay. Go white. Sila pala ngayon. Ha? Sila pala eh. Oo nga. Hahataw to. Sige. Dire-diretso na ho. Alas 12:32. Ayaw po. Meron kang Yan time ang check. PhilHealth. Mga taga PhilHealth, nakikinig ha. Salamat ha. At syempre salamat sa Robust Dietary Supplement for Men. Yeah. Yan boy. Mukhang kailangan mo yan sa iyong bakasyon ha. So pag magbabakasyon na kayo, huwag kalimutan para masarap ang bakasyon. Robust. Para hindi mawawala yung gana at sigla. Oh, men. Alright. Alright. Nagalaga vlog na balitan tatak RMN. Hindi po napahinggan sa DCXL 558. Salamat nga pala sa RL Mineral C Mineral Drops. Sure ko yan. Dali lang. Hanggang hanggang sa bukas muli ng umaga. May tanghali ho ngayon ng Tuesday.
It's June 11, 2013. The game begins! Pula na, pula. DCXL! Go! Anong kulay ka, Ray? Pareho tayo, pula? Red. Magaling yan. Pula. Pula. Sa pula. Sa pula, sa puti. Si Rod Marcelino. Blue. Blue. Sama niyo serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. At Rodolfo Example is el primo hermano Weng de la Peña. Kami po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Tihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL, umaalingaw na mga Brondi! Magtataas sa singit